Tahimik ang paligid ng bahay, maliban sa alingaw-ngaw ng baraha, mahihinang tawanan at bulungan ng mga kamag-anak. Huling gabi ng lamay, sa gitna ng silid, sa puting kabaong, nakahimlay, mapayapa ang muka, tila natutulog lang. Sa isang sulok, tahimik na nakaupo si Marco. Tahimik siyang nagbabantay. Nilibot ang tingin sa paligid. Nakikita niya ang ilang nakikiramay na abala sa sugal. May mga nagkakwentuhan at sa di kalayuan, natanaw niya ang kanyang mga magulang. Nakaupo lang ang mga ito, parehong tulala, walang kibuan. Ilang sandali pa'y tumayo ang kanyang ina. Lumapit sa kabaong at biglang humagulgol habang hawak ang malamig na salamin sa ibabaw ng bangkay. Nilapitan ni Marco ang kanyang ina at marahang hinaplos ang likod nito. "Tahan na ma," mahina niyang tawag habang hinihimas-himas pa nito ang likod ng ina. Maya-maya may kumapit sa braso niya, ang nakababata niyang kapatid na si Jello. "Kuya, ayos lang po ba si mama? Maglalaro na lang po ako sa loob ng bahay kasi ayokong nakikitang umiiyak si mama." Tumango naman ito sa kapatid at dinamayan na ulit ang ina. Sa kalagitnaan ng gabi, may lumapit sa kanyang lalaki. Nasa 30 na ang edad. Maayos ang bihis, ngunit hindi pamilyar ang muka. "Pasensya na tol, anong kinamatay niya?" tanong ng lalaki. "Naaksidente po sa motor," sagot ni Marco. "Ang bata niya pang namatay. Kapatid mo ba yun tol?" Tumango naman si Marco at tinanong ang lalaki kung kakilala niya ba yung kapatid niya. "Oo tol, pero hindi kami close eh. May pinuntahan lang kasi ako sa malapit, may sinundo lang." Dumating ang araw ng libing. Marami ang nakipaglibing. Umiiyak ang mga kamag-anak, kaibigan. Maging si Marco ay hindi mapigilan ang luha habang ibinababa sa lupa ang kabaong. Isang saglit pa, lumapit muli ang lalaking nakipag-usap sa kanya noong gabing yon. Ngumiti ito. "Tol, tara na, sinusundo na kita." Nagulat si Marco. "Ha? Anong ibig mong?" Ngumiti ang lalaki. Sa isang iglap, parang biglang bumigat ang hangin. Napatingin si Marco sa likod. Doon niya nakita ang pangalawang kabaong. Sa likod lang ng una. Doon pala inilagak ang bangkay ng kapatid niyang si Jello. Napaurong siya. "Hindi, ibig sabihin..." Doon na bumalik ang alaala ni Marco sa gabi ng aksidente. Duguan sila pareho. Si Marco ang nagmamaneho. Tumilapon si Jello. Dalawa ang nasawi sa aksidente. Bulong ng isang kapitbahay noon na ngayon malinaw nang tumatatak sa isip ni Marco. Hindi lang si Marco ang namatay. Magkasama silang dalawa ni Jello. Ang bangkay na binabantayan nila buong gabi ay kanya rin pala. Muling lumapit si Jello. Ngayon ay hawak na ang kanyang kamay. "Kuya, tara na. Sana maging okay lang si mama," sabi ni Jello na malungkot ang muka. Nilingon nila ang kanilang mga magulang. Umiiyak pa rin ito. "Paalam ma," sabay nilang sabi. Sabay na silang lumakad palayo kasama si kamatayan, tahimik na sumusunod. Magandang araw o gabi sa lahat. Ako pala si Nick, taga Commonwealth, Quezon City. Ibabahagi ko sa inyo ang tunay kong karanasan noong unang magbisita ako sa aking lola na nasa Vinzons, Camarines Norte. 9 na taong gulang ako noon nang nangyari ang nakakatakot kong karanasan. Naisipan ni mama na magbaksyon kami sa probinsya para bisitahin ang kamag-anak. Pero dahil mas nauna akong magbakasyon sa eskwela ay nauna akong umuwi kasama ang aking pinsan. Dahil first time kong magbiyahe ng malayo-layo ay nainip ako sa biyahe, kaya para malibang ay tumingin nilang ako sa may bintana. Sobrang naaliw ako sa daming puno at bundok na nakikita ko, malayong malayo sa syudad na kinalakihan ko. Walang oras din ang inabot ng biyahe namin nang nakakatanda kong pinsan. Akala ko ng pagbaba namin ay yun na mismo ang bahay ni Lola, pero hindi pa pala. Tatawid pa kami ng bangka ng halos 2 oras para makapunta. Naging maayos naman ang lahat at nung nasa bahay na kami ni Lola ay nagmano kaagad ako at niyakap din niya ako. Dahil sa haba ng biyahe ay madali akong nakatulog. Bale, gabi pala kami nagsimulang magbiyahe
kaya umaga na kaming nakarating kila Lola. Nagising ako nang mag-aalas 3 na ng hapon. Pinagmerienda na muna ako ni Lola at ipinakilala sa pinsan ko na halos magkaedad lang kami. Tatawagin natin siyang Jomar. Inaya ako ni Jomar para maglaro sa labas at maglakad-lakad sa kanilang barangay. Noong papaalis na kami, binilinan kami ni Lola na mag-iingat kami at huwag daw akong lalayo kasi hindi ko pa kabisado ang lugar. Nagsabi naman si Jomar na sisiguraduhin niyang sasamahan ako. May itinuro siyang lugar na may mga batang kaedaran namin. Sinabi niya mga tropa niya daw yun at ipapakilala daw ako. Naglalaro ito ng sipa. Pinapasali nila ako pero syempre nahihiya pa ako dahil dayo ako kaya sabi ko next time na lang. Mga kalahating minuto napagod sila at dahil tumatagaktak na sila sa pawis, nagkaayaan sila na pumunta sa malapit na dagat para maligo at sumama naman ako sa kanila. Pagpunta namin, lumusong kaagad sila. Niyaya ako ni Jomar na lumangoy pero sinabi ko na natatakot ako kasi di ako marunong lumangoy. Manunood na lang ulit ako sa kanila. Matagal din akong nanood sa kanila. Noong naramdaman ko na ang gutom, nagsabi ako kay Jomar na maghahanap lang ako ng tindahan para bumili ng mga kain. Itinuro niya naman kung nasaan yung malapit na tindahan. Basta bumalik lang daw ako kaagad. Noong pabalik na ako, may nakita akong matandang babae. Nilapitan niya ako, binati niya ako at inalok ng kakanin. Sa akin na lang daw kasi hindi raw ako mabubusog sa biskwit. Nagdalawang isip ako pero dahil tama naman siya, kaya kinuha ko yung pagkain. Tiningnan ko yung mukha ng matanda. Medyo kakaibang kulay ng kanyang mata. Brown ito pero may nakikita akong pula sa mga gilid ng kanyang pupil. Parang umiilaw-ilaw ito. Napansin ko din na wala siyang dalawang guhit sa taas ng labi niya. As in flat na flat. Nagpasalamat ako at kaagad umalis. Ibinulas ako naman kaagad yung ibinigay sa akin ng matanda. At nung natapos na silang maligo ay nagsiuwian na kami. Habang naglalakad kami ng pinsan ko, sinabihan niya ako na sa susunod daw ay tuturuan niya daw akong lumangoy. Nung nasa sala kami habang nanonood ng palabas sa TV, natandaan ko yung ibinigay sa akin ng matanda. Kaagad ko naman iyon inilabas. Tiningnan ko yung pagkain. Sobrang lapot noong inilabas ko to sa plastic. Kaagad naman akong tinanong ni Jomar na kasama ko sa upuan kung saan galing yung pagkain. Ikwinento ko naman at baka sa kanyang muka ang pagkatakot. Sinabihan niya ako na huwag kakainin yung kakanin at hinanap si Lola. Maya-maya, nagmamadaling nilapitan ako ni Lola, pinapalarawan niya sa akin kung ano ang itsura ng matanda. Noong sinabi ko na yung itsura ng matanda, kaagad naman na kinuha ni Lola yung pagkain na galit na galit. Pinagsabihan niya ako na dapat hindi ako tumatanggap ng kung ano-ano sa di ko kakilala. Kaagad naman umalis si Lola para may puntahan. Si Jomar naman tahimik lang at inaya akong tumambay sa labas ng bahay. Habang nag-uusap kami ni Jomar, nakita ko si Lola na pumasok sa loob ng bahay na kasama yung matandang babae na nagbigay sa akin ng pagkain. Kahit nasa labas kami, ay rinig namin ang pinag-uusapan nila. Galit si Lola sa matanda. Hindi ka ba talaga titigil? Hindi mo ba nakikilala yung batang binigyan mo ng pagkain? Apo ko yun. Nag-usap na tayo na huwag niyong papakialaman ang pamilya ko. Hindi pa rin kayo tapos magparami ng lahi. Narinig ko naman na humihingi ng paumanhin yung matandang babae kay Lola. Hindi niya raw kasi alam na apo ako ni Lola. Biglang tumahimik sa loob ng bahay. Lumabas ng bahay si Lola upang mamili ng ulam na lulutuin mamayang gabi. Yung matandang babae raw na nagngangalang Lolita ay nakigamit muna ng CR at pagkatapos aalis naman daw ito. Nung nakaalis na si Lola, biglang may sinabi si Jomar. Gusto mo bang makakita ng aswang? Natawa ako kasi alam kong di naman totoo ang aswang at gawa-gawa lang ito ng matatanda para manakot sa aming mga bata. Kinuha ni Jomar yung walis tingting na malapit sa inuupuan namin at ibinaliktad ito. Yung hawakan ay nasa ibaba at sinandal malapit sa may pintuan. Tinanong ko siya kung anong ginawa niya. Sabi niya sa akin na mag-antay daw ako. Nagtaka ako kasi hindi pa rin umaalis si Aling Lolita sa bahay. Halos kalahating oras na ito na nasa loob ng bahay. Maya-maya, nakita na namin si Lola, kaya sumabay na kami papasok ng bahay. Nagtaka naman si Lola at tinanong yung matanda na nakitang nakaupo. Lolita, bakit andito ka pa rin? Di ba kanina pa tayo tapos mag-usap? Kaagad naman itong sumagot kay Lola. Yung apo mo kasi, hindi inaalis yung walis tingting sa may pintuan. Tiningnan naman ni Lola si Jomar na noon parang nakangiti. Pasaway ka talagang bata ka. Kunin mo na yung walis para makauwi na ito si Lolita. Naguluhan ako sa mga nangyari. Noong nakaalis na yung matanda, ikunento sa akin ni Lola kung bakit nagalit ito sa matanda.
si Aling Lolita daw ay aswang. Noong narinig ko iyon, natakot ako. Di ko akalain na totoo pala talaga ang mga aswang. Sabi niya pa, kung kinain ko yung kakanin, ay magiging aswang daw ako. Ang tawag sa ginagawa nila ay pagyayanggaw. Ito yung ginagawa ng aswang para makapanglahi ng iba. At kaya di makaalis yung matanda kanina ay yung paglalagay daw ng tingting na nakabaliktad sa may pinto ay pangontra daw ito sa kanila. Kaya kapag may tingting sa may pintuan ay hindi ito makakalabas at hindi rin ito makakapasok. Simula noon, naging maayos naman ang pamamalagi ko kila Lola at makalipas ang isang linggo, dumating na rin sila mama at papa kasama ang mga kapatid ko. Ngayon, 30 years old na ako at si Lola ay 102 years old na. Ang sabi-sabi ay dahil may agimat daw ito na nanggaling sa aswang. Ang di ko lang alam kung bakit takot na takot ang aswang kay Lola. Hindi naman daw aswang si Lola kasi kumakain naman ito ng pagkain na may asin o bawang. Tinanong ko na dati si Lola, kaso kahit malakas pa si Lola, medyo makakalimutin na ito. Minsan pa nga, napagkakamalan niya ako na ako raw si Papa. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Salamat sa pakikinig. Short Horror Story. Kwento ito ni Mama, pero para siyang nagkakwento, POV niya ang gagamitin ko. Hello po, ako pala si Marites, 59 years old na ipinanganak sa Sorsogon at nasa lalawigan na ng Camarines Sur. Dito na rin ako nakapangasawa at may 7 anak. Hindi naging madali ang pamumuhay kasi galing kami pareho ng asawa ko sa mahirap na pamilya. Pero kahit papaano, naging mabait sa akin ang mga magulang ng asawa ko. 13 ang anak nila at pang-10 ang asawa ko. Pero dahil may kanya-kanya na itong pamilya, lahat ng anak nila ay nasa malalayong lugar na, karamihan ay nasa Bulacan. Kami lang yung natirang pamilya na malapit sa kanilang bahay kaya sobrang napalapit talaga ang matanda sa akin, lalong-lalo na si Nanay Uling. Minsan, bumibisita siya dito sa bahay para kamustin ang kanyang apo at para bunutan ako ng puting buhok at syempre para na rin magkwentuhan. Yun ang naging routine niya palagi. Si tatay kasi na asawa niya ay kung hindi palaging nasa sabungan ay nasa lamay para magsugal kahit may kaedaran na. Noong 2008 namatay si tatay, nagsiuwian ang kanyang anak para makita ito sa huling pagkakataon. Pagkatapos ng libing, sinabi ng isa sa anak ni Nanay Uling na sumama na lang ito sa Bulacan at doon na tumira. Una, ayaw talaga niya kasi nasanay na ito na dito sa Bicol tumira. Pero kinalaunan ay napapayag din ito. Makalipas ang 1 taon, nabalitaan namin na nadulas daw ito sa CR kaya gusto nang umuwi sa bahay nila dito sa Bicol. Nagsabi kasi ito sa anak na kung mamamatay man siya ay gusto niya sa Bicol. Wala na rin silang nagawa. Nakauwi daw si Nanay Uling na mag-aalas 7 na ng gabi. Sabi ko sa mga anak ko na bukas na lang natin si Nanay bisitahin kasi gabi na. Umuwi naman ang asawa ko na galing kila Nanay. Ang sabi niya, bisitahin daw namin ngayon. Sabi ko naman bukas na lang kasi anong oras na at may mga pasok pa ang mga bata bukas. Nasa kalagitnaan na ako ng pagtulog, bigla ako nagising. Di ko alam kung bakit kaya ang ginawa ko ay pumunta na lang ako sa kusina at nagtimpla ng kape. Maya-maya habang umiinom, may naramdaman akong may humawak sa buhok ko. Nilingon ko kasi akala ko yung asawa ko pero wala akong nakita. Maya-maya may humawi ulit ng buhok ko na parang binubunutan ako ng buhok. Pumasok kaagad sa isip ko ay si Nanay Uling. Medyo kinabahan ako pero naisip ko na hindi naman pwede si Nanay kasi buhay pa ito. Pinagdasal ko pa rin si Nanay na sana ay nasa maayos lang siyang kalagayan. Maagang umalis ang asawa ko para bisitahin si Nanay. Pagbalik niya, bungad niya kaagad ang masamang balita. Si Nanay wala na. Gulong-gulo ang isip ko. Bakit namatay si Nanay ay malakas pa siya? Pinagtapat din ng asawa ko na kaya niya gusto magbisita na kami kagabi kasi alam niyang mamamahinga na si Nanay. Di niya lang sinabi sa amin kasi ayaw niyang ipakita sa amin na sobrang malungkot siya. Kaya pala pumasok kaagad sa isip ko si Nanay Uling kasi parang namamaalam na ito sa akin. At hanggang sa huling sandali niya, binisita niya pa rin ako para iparting sa akin na okay na siya at mahal niya kami.